Hallelujah. Today I will be sharing the gospel about the power of the fourth dimension spiritual worlds. O karon ang mensahe nga atong paghisgaman kabahin sa ang gahom sa uban ka dimensyon sa balaang espiritu. So we read the Bible, 2 Timothy chapter 3, 14 to 17. O basahon nato ang mga Biblia sa ikaduhang Timoteo 3, versikulo 14 hangtod 17. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo o hugot mong gituuhan, kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukat pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa kalaang kasulatan. Kini mo'y nakahatag kanimo kaalam, naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Amen. Learning the truth from book is very important. O kanang makatuna nato gikan sa pagkabata, mao gayon ang pinaka-importante. So we live in two different worlds. O kita nagkinabuhi ta sa duha nga lahi nga kalibutan. The first is the three-dimension world is composed of the time, space, and matters. O gamuna mao ang ikatulo nga dimensyon sa kalibutan nga adunay oras, panahon ug mga butang. The second is the spiritual world. O ang ikaduha mao ang espirituhanon nga kalibutan. The spiritual world is a higher world than the fourth spiritual world. O ang espirituhanon nga kalibutan mas taas gayon kini kaysa ikaupat nga dimensyon sa kalibutan. So spiritual world is we cannot see, touch, and or experience it with our senses, but it exists like the air. O ang espirituhanon nga kalibutan dili gayon nato makita, mahika ug masinati apan ato gayon ni masinatian sama sa usa ka hangin. So all believers believe that we are spiritual being and live in the three-dimension world. O ang tanang magtotoo nagtuo ta makita na kinabuhi diya sa espirituhano pagkinabuhi sa ikatulo nga dimensyon sa kalibutan. Therefore, we live in both world, similar continuously. O mo na nga nagkinabuhi ta padayon diri sa kalibutan ug sa espirituhano nga kalibutan. Therefore, all knowledge come from these two sources. O mao nang tanan nga kaalam magikan gayon sa duha ka tinubdan. Three dimensions, dimensional knowledge is the knowledge of the sense region and the silence of seeing, hearing, smelling, and touching. O ang ikatulo nga dimensyon sa kaalam mao ang kaalam sa pagbati, rason o sa siyensya nga makasinati ta makadungog ug makasinghot. However, all believers receive this knowledge from the spiritual world. Apan ang tanang magtotoo makadawat naman niini pinaagi sa espirituhanon nga kalibutan. This knowledge is given not through the sense or reason, but through the revelation of God's word. O kini nga kaalam dili gayon ihatag pinaagi sa pagbati o bisag rason, pero pinaagi gayon sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo. A human can never understand this knowledge. It can only be acquired through patience. O ang mga katawhan dili gayon makasabot ani nga kaalam kundi madawatan naman ni pinaagi sa atong mga pagtuo. So in fact, three-dimension knowledge is elementary knowledge, while spiritually revealed knowledge is the higher knowledge. O sa tinuon ang ikatulo nga dimensyon sa kaalam elementary lamang kini nga kaalam, aban ang espirituhano nga kaalam mas taas kini sa tanang mga kaalam. So all believers live by faith and this spiritual knowledge. O ang tanang magtotoo kinahanglan magkinabuhi gayon nga adunay pagtuo ug espirituhano nga kaalam. Therefore, there is something we must do to live in God's spiritual world. O mo na nga kinahanglan adunay tay buhaton para magkinabuhi ta diya sa espirituhano nga kalibutan. First of all, we must know the truth about Jesus O Christ. una sa tanan kinahanglan tang makabalo sa kamatuoran. God and humans have different perspectives even when looking at the same objectives. O ang tao o ang Ginoo adunay lahi nga panan-aw bisan
sa tuod ug mulantaw ta sa sama nga butang. Our eyes that see the tree of the knowledge of good and evil. Ug ang atong mata makakita sa kahoy nga naghatag og paalam ug naghatag og nakabalo sa kautan. So collecting the knowledge of God's word is important. Ug ang matuod nga kaalam sa pulong sa Dios mao ang pinaka-importante. Knowledge that sees humanity through the atonement of Jesus on the cross. Ug ang kaalam nga makita ang tawhanong pinaagi sa pagtabo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Bible says in John chapter 1, 12 to 13. Ug sa gingon sa Juan 1:12 hangtod 13. Apan gadto midawan ug gisalig kaniya gihatagan niya sa katuod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kaninang iyang mga anak. We are child of God and Christians. O kitang tanan mga anak ni Ginoong Hesukristo o mga Kristohanon. But many people cannot understand that they are child of God. Aban kadaghanan sa mga katawhan wala sila makasabot nga sila anak di ay sa atong Dios. We must very clearly understand through the Bible our identity as Christians. O kinahanglan klaro natong masabtan pinaagi sa pulong sa Dios kung unsa gayud ang tinuod natong mga batasan bilang Kristohanon. Bible says 1 Peter chapter 2, 9. O sa unang Pedro 2 versikulo 9, apan kamo ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o ang balaang nasod. Gipiling kamo sa Dios aron magiyaw aron magsangyaw sa kibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayaw. Amen. Amen. Greeting each other. You are the chosen people. O ingnan ang tabag ikaw piniling nga katawhan. You are the loyal priesthood. O ikaw harianong pari. You are the holy nation. O ikaw balaan nga nasod. You are the holy temple of the O Lord. ikaw balaan nga templo ni Ginoong Hesukristo. And then the Holy Spirit dwells in us. Ug ang Balang Espiritu magpuyo sa atong mga kinabuhi. This is important knowledge of God Almighty. Ug mao ni ang pinaka-importante nga kaalam diha ni Ginoong Hesukristo. Why people are destroyed because of the lacking of the knowledge of God. Ug kadaghanan sa mga tawo naguba pa sila kay nakulangan sila sa kaalam ni Ginoong Hesukristo. That's why we must study Bible more and more clearly, deeply understanding. Ug mao nang kinahanglan gayud nga masabtan nato ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. The Word of God teaches us the light passage to life. Ug ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa matarong nga pamaagi. All of this can only be received through our faith. O kini tanan madawat lamang nato pinaagi sa pagtuo. Bible says 1 Timothy chapter 3, 15 to 16. Ug sa unang Timoteo 3:15 hangtod 16. We read together 1 Timothy 3, 15 to 16. Apan kun malangan ako kining sulata mooy magtudlo kanimo kung saon nato pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalipod unsa kadako ang pinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo ug nagmaninud-anon nga matarong pinaagi sa espiritu. Ug nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit. Also 2 Timothy chapter 2, 13 to 14 says. O sa ikaduhang Timoteo 2:13 hangtod 14, kung kita dili magmaninumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Pahinumdumi niini ang katawhan ug pahimangdumi sila ang ubangan sa Dios. Sa dili pagpakigdantugil bahin sa mga pulong, kay dili makaayo kung dili makadaog lamang sa nangati. Amen. Amen. We must be very carefully to learning the truths. O kinahanglan magbinantayon ta sa pagkat-on sa kamatuoran. If you hear the false doctrine, your life will destroy the damages. Kay kung maminaw ta sa mga sayop o ginumutumo ang mga pulong, ang atong kinabuhi maguba gayud. Spiritually destroyed
and then they cannot enter the kingdom of heaven very well. Ug maguba kayo ng espirituhano natong pagkatawo ug dili ta makasulod sa gingharian sa langit. That's why as a Christians, we must protection our thinking and mind daughter by the word of God very carefully. O bilang sa Kristohanon kinahanglan ang pinga nato atong paghuna-huna pinaagi sa pulong sa Dios. So we must avoid this counterfeits and false knowledges. O kinahanglan di kayan nato ang mga piking ng mga pulong o ang mga sayop ng mga kaalam. Because of the around world, there's many false messages, false doctrine, false movie and pictures. Tungod kay diri sa kalibutan daghan kay mga sayop ng mga kaalam o mga sayop ng mga salida nga atong mga nakita. So we must be very careful to watching, hear, and reading some things. Mao nang kinahanglan pagbinantayon ta sa pagbasa sa paglantaw sa bisan unsa sa atong mga mata. The desperate situation of the fallen humanities. O ang desperado nga sitwasyon nahulog gayud ang mga katawhan niini. And the sin and punishment, meaninglessness, death, and nothingness. O ang sala sa silot walay kahulugang kamatayon ug walay kapuslanan. Bible says, 1 Timothy chapter 4, verse 1-2. Silingon sa Biblia sa unang Timoteo 4:1-2, ang Espiritu klaro nga nagingon sa umaabot na panahon may mga tao nga nabiya sa ilang pagtuo. Mo'y nagsundo ng mga limbongang espiritu o mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulunan sa limbong sa mga taong pangako na ilang konsensya dili na mabati nga daw gipasuan o binagang buthaw. Because of the false teachings, people conscience will be died. Tungod sa mga sayop ng itudluan ang konsensya sa mga taong mga matay. They cannot find God and the kingdom of Kung heaven. dili kayo sila makakita ni Ginoo sa Kristo sa gingharian sa langit. So we must protect our conscience very well with the truth. O kinahanglan proteksyonan nato ang atong konsensya pinaagi gayon sa kamatuoran. Many people do not know they have a good conscience and very conscience. O daghan kuno kay mga tawo nga wala sila kabalo nga aduna pa sila maayong nga konsensya or dautan ba nga konsensya ang nasa ilang kaugalingon. Bible says in Jeremiah chapter 17 verse 9. O sa lingon sa Jeremias 17 versikulo 9, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tawo, walay ulabaw niini ka malimbungon o labihan kini kadautan. Why Almighty God says, like the hardest disciple above all things? Kung ano man na ang Ginoo mingon nga atong mga kasing-kasing malimbungon. God made our heart is very good. Tungod kay ang Ginoo naghimo sa atong mga kasing-kasing nga maayo kaayo. When we committed the sin, have a long mind, our heart will become a very bad ones. O kung kita makasala, ang atong kasing-kasing mahimo gayon nga dautan. So we must protection what we see, what we watching, what we hear. Mao nang kinahanglan proteksyonan nato kung unsa tong gilantaw, unsa tong gipaminaw. Bible says Psalm 119 verse 118. Ug sa gingon sa pulong sa Dios sa Salmo 119 bersikulo 118. Imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga balaod. Kawang lamang ang ilang malimbungon mga laraw. Amen. So we must not depart from the word of God. Kung kinahanglan dili kayo tamubiyak diha sa pulong sa Dios. Which means we must meditate the word of God day and night. Doon pasabot kinahanglan magpamalantong ta sa pulong sa Dios adlaw ug gabi. And then Almighty God protection our conscience, our heart very well. Ug ang Ginoo sa Kristo magaprotekta sa atong konsensya o bisan sa atong mga kasing-kasing. So nowadays many people depart from the word of God because they are very busy. O karon mga higayon daghan kay mga tawo nga nipahawa gayud diri sa simbahan tungod kay sila mga busy. Why so many people very busy in their lives? Kung ano man nga mga katawhan busy kayo sa ilang mga kinabuhi. People says
come to the church worship service, Pastor, I cannot go there. I am very busy. O kung kita mailong nga ato sa simbahan, kita musimba sa Dios, maingon lamang sila nga dili kami kaadto kay busy kami sa mga kinabuhi. All busy come from the evil spirit in our lives. O tanang ka busy kayo wala kayo magagikan sa pulong sa Dios kung dili sa dautan. Almighty God and Jesus God want to give us the peaceful and rest. O ang atong Dios ganahan maghatag ka natong kapahulayan o kalinaw sa atong mga kinabuhi. Keep your mind with the word of God, and then you will not busy in your life. O ipabilin kayo ng imong pangunahuna sa pulong sa Dios o dili kayo ka mabisi sa imong mga kinabuhi. So emotions and the negative circumstance and false knowledge that don't count to God's word. O ang emosyon, negatibo nga kahimtang o sayop nga kaalam, kinahanglan nga mudagan ta diri sa pulong sa Dios. Bible says 1 Timothy chapter 6 3 to 5. O sa unang Timoteo 6:3-5. Ang magtudlo og laing pagtulunan o dili uyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo nga atong gituruan, garbuso kaayo walay kahibalo. Nabuang siya sa pagiglantugi o pagiglalis mahitungod sa mga pulong nga mosangkot sa kasina, panagbingkid, pagbugal-bugal ug dautan ng mga katahap. Mosangkot usab ini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga dili makasabot o wala na magpatol sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka kaagi sa pagpadato. Do not follow the like their instruction and the people's. O ayaw kayo sunda kini nga pagtulunan bisan kini nga klase nga mga katawhan. Some of the people speak and teaching very well, but there is no truth. O kanunay mga tao nga maayo kay sila magtudlo apan walay kamatuoran ang ilang gitudlo. So we must be very careful to follow the someone and hear the doctrines. O kinahanglan mag-amping ta sa pagpaminaw sa ilang mga doktrina. So second one, we are saved only by basis. O ikaduha kita nga luwas pinaagi namang sa atong mga pagtuo. Spiritual truth is the highest knowledge and cannot be proven through religions. O ang espirituhanon nga kamatuoran mas maalamon o dili ni mapamatud-an sa bisag unsa nga rason. So we must receive this knowledge only through faith and to help of the Holy Spirit. O kinahanglan madawat nato ni nga kaalam pinaagi sa atong mga pagtuo ug butabang ang balang espiritu kanato. Bible says in John chapter 11:39 to 44. Sa ingon sa pulong sa Dios sa Juan 11:39-44. Kuhaan ninyo ang batong misugos si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay ningon, Ginoo, bahog na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lugnanan. One day Lazarus dies. Ug usa ka adlaw si Lazaro gayon namatay. Jesus is very close friend of Lazarus and his parents. O si Lazaro o si Ginoong Jesucristo, amigo gayon kaayo sila o ang iyang mga pamilya. Jesus came to the tomb of the Lazarus. O si Ginoong Jesucristo miadto gayon siya sa lugnanan ni Lazaro. Jesus said to them, take away the stones. O si Ginoong Jesucristo mingon nga kuha ka ng bato nga nakaabog. And there's verses 39 says, take away the stone. But the Lord received Martha, the sister of the hands. Bahog na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lugnanan. Martha daughters cannot change the circumstance in Lazarus. O nakahuna-huna gayon si Martha nga dili na gayon mausod ang iyang igsoon nga si Lazaro namatay na. We must believe God, our God, and the Lord Jesus Christ is the Almighty God, omnipotent God. O ginahanglan mo tuod na ni Ginoong Jesucristo nga labaw siya sa tanan o by faith we must believe Almighty God, which means He can do everything. O pinaagi sa pagtuo ginahanglan mo tuod na ni Ginoong Jesucristo nga mabuhat niya ang tanang mga butang. He can move the mountain into the sea. Bisan mausod
gayud niya ang tibuok island diri sa Pilipinas. He can make a storm and a typhoon and the earthquakes. O makahimo gayud siya ang mga bagyo bisan unsa nga mga katalagman. All things come from the Almighty God, Bible teaching us. O ang tanang mga butang nagikan sa atong Dios ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon. That's why He can do everything. We must believe God Almighty and Jesus Christ. This is the basic. O mo nang kinahanglan nga motuo ta diha ni Ginoo sa Kristo, mao ni ang pagtuo. But even force human to accept the truth, their own knowledge and sense and pressures them into submissions. O ang kautan mo persa gayud sa katawhan nga modawat sa sayong nga mga pagtulon-an ug pagbati. When we believe God and Jesus Christ, we must change our limited mind and thought thinkings. Kay kung motuo ta ni Ginoo sa Kristo, kinahanglan limitahan nato ang atong mga panghuna-huna. So many people have a limited mind their thoughts. O daghan kay mga tawo nga limitado naman ang ilang mga paghuna-huna. You must crucify your limited mind, your thoughts. O kinahanglan kay lansang nimo ang imong limitado nga mga paghuna-huna. This is the stop. Take away your limited mind by faith. O mao ni ang himong bato, kinahanglan kuhaon nimo ni sa imong kinabuhi. You can see another way. You can see the miraculous signs. O makakita ka sa laing mga pamaagi o makakita kang milagro sa imong kinabuhi. Why so many people have not experienced the miraculous signs, wonders in their lives? O nganong daghan kay mga tawo wala sila makasinatig milagro sa ilang kinabuhi. They do not take away the stone, their mind and the thinkings. Tungod kay wala gayud nila kuhaa ang bato ang ilang pangunahuna, ilang pangunahuna. Jesus said to the people, take away the stones. O sa Ginoo sa Kristo mingon sa mga tawo nga kuhaa ka na ang bato. Jesus tells the people, take away your thinking, crucify your mind and your desires. O kitang tanan gisulayan ni Ginoo sa Kristo nga kuhaon nato ang atong mga panghuna-huna, atong mga tinguha sa atong mga kinabuhi. When you crucify your thinking and your desire, God will working for your life. Kay kung inansam nato ang atong mga panghuna-huna o tinguha nato sa atong kinabuhi, ang Ginoo sa Kristo mulihok sa atong mga kinabuhi. Bible says Ephesians chapter 4, 18 to 19. Kaya gingon sa pulong sa Dios sa Efeso 4:18 hangtod 19. Ug gansang kaisipan na naa sa kagitngit na himulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawag-an sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo o nagbuhat sa tanang kalawayan. Many people live like these ones. Ug daghan kay mga tawo na kinabuhi sama niini. That's why they are depart from the life of Jesus Christ. Mao nang ipahawag gayud sila diha sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesukristo. That's why their spiritual part will not awaken. Og tungod diana ang ilang mga espirituhanong panghunahuna dili gayon makamata. That's why they cannot do very well. Ug mao nang adili gayud sila makabuhat ug maayo. We must change our mind and thinking thought by the power of God and the Holy Spirit. O kinahanglan usbon gayud nato ang atong mga panghunahuna pinaagi gayud sa gahom ni Ginoong Hesukristo. So when we surrender to the devil, he begin to his work of stealing, murder, and destruction our lives. O kung mo-surrender ka sa dautan, magpadayon siya sa pagpangawat, mupatay o bububa sa atong mga kinabuhi. Nowadays is the very corruption tendency. Many people surrender their life to the nothingness. O karon kurap kuno kayong henerasyon ug daghan kay mga tawo nga surrender sila kinabuhi sa walay hinungdan nga mga butang. I tell you the truth, do not spend your time, your talent, and money, everything. O sultian na sa kamatuonan ni Pastor na dili nato ihatag ang atong mga oras, panahon sa bisag unsang mga butang. Instead of that, we must register the Holy Spirit in us. O hinuon kinahanglan mo sumol ta sa mga dautan nga mga kaanam diri sa atong kinabuhi. With the helping of the Holy Spirit, we must register people person knowledge except God's word and
chosen to believe in Jesus Christ. O guban sa tabang sa balang espiritu makasukol ta sa sayop nga mga kaalam ug dawaton nato ang pulong sa Dios ug pilion nato nga motuo kaniya. Bible says Ephesians chapter 4, 21 to 24. Kay sa ingon sa pulong sa Dios sa Efeso 4:21 hangtod 24. Sa walay duha-duha makadungog ka mo mahitungod kaniya ug itudlungan diha sa iyang pagtulungan. Kaya kamatuoran anaa ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang mao kinabuhi nag-anang kangit-at tungod sa malimbungon mga kaigidmon niini. Kinahanglan bag-ohon gayon ninyo ang inyong kasintasing ug hunahuna. Isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. So we are learning the truth through Jesus Christ now. Kung kita nakakon sa kamatuoran pinaagi sa pulong sa Dios karong mga orasa. We must take away the old our thinking and mind. Kung kinahanglan kwaon gayon nato ang atong mga sayop nga mga paghunahuna. We must take away the old habits. Kung kinahanglan kwaon nato ang atong mga dautan nga mga binuhatan. And then we'll be a very useful, powerful Christianity. Kung kita mahimong mga galamiton nga mga Kristohanon. Bible says in Philippians chapter 4 verse 9. Kung sa Filipo 4:9 sa Filipos 4:9. Ipakita sa buwan ng inyong nakatunan, natawat, nadungog, ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanako sa kalinaw maguban kaninyo. We are here the word of Jesus Christ now, so we must put it to practice it. Ug karon nakapaminaw ka sa pulong sa Dios ug kinahanglan nga makita ni sa atong mga binuhatan. When we practice it, the God of peace will be with you forever. Kay kung makita ni sa atong mga binuhatan, ang pulong sa Dios ug ang kalinaw ni Ginoong Jesucristo maguban sa atong mga kinabuhi. Practice more and more doing good, and practice more and more singing and studying Bible continually. Kung kinahanglan ipakita kayo nato sa atong buhat na mabasa ang pulong sa Dios, mag-awit na sa pulong sa Ginoo padayon. And then our pace will upgrade and increases. O ang atong mga pagtuo mulamno gayon. If we do not practice it very well, your pace will stop, not increase. Kaya kung dili nato kini ipakita sa atong mga buhat ang atong pagtuo dili gayon mulambo. Pace come from the message of Jesus Christ. Kaya ang pagtuo nagikan naman na sa pulong sa Dios. So Almighty God want to help the whole church members. O ang atong Ginoong Jesucristo ganahan kay motabang sa atong mga katawhan. You are hear the word of God and Jesus Christ now. O karon nakapaminaw ka sa pulong sa Dios. After that, you can practice step by step, one by one. O sa hinay-hinay ipakita nato sa atong mga buhat ang atong nakatunan diri sa simbahan. Number 3, continue to believe in what you have been assured of through the word of God. O padayon gayon sa pagtuo kung unsa gayon ang sigurado nga imong nakatunan pinaagi sa pulong sa Dios. A life of entrusting everything to God, never doubt. O nga kinabuhi nga gisalig tanan diha sa Ginoo dili gayon siya magduha-duha. Bible says in Exodus chapter 14, 13 to 14. O sa Exodus kapitulo 14 bersikulo 13 hangtod 14, Mayingon si Moises sa katawhan, ayaw ka mo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw. Aron pagluwas kaninyo, kanang mga ihugtuhanon dili na ninyo makita pag-usab, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makit-away alang kaninyo. Amen. When you believe and trust in God Almighty, He will fight for you. Kay kung mutuo na ni Ginoong Jesucristo, siya gayud makigubat diha sa imong kinabuhi. We must trust in God Almighty and believe in God from the heart. O kinahanglan mo sadig lamang ta diha sa atong Ginoong Jesucristo ug mutuo ta sa kinasing-kasing gayud. And God will working through His power and the Holy Spirit. O ang Ginoo mulihok gayud pinaagi sa iyang gahom ug sa balaang Espiritu Santo. The Bible says now is the time of the Holy Spirit. O ang Biblia nagingon nga karon gayud taknaa ang oras sa balaang Espiritu Santo. The Old Testament, God said to Moses, O ang daang testamento nagingon gayud ang Ginoo kang Moises. Moses, go back to the Egypt.
my people from the slave of sins. Umingon kay ang Dios nga Moises balik kayo dito sa Ehipto ug tabangi ang akong katawhan. Moses go back to the Egyptian and rescue his people Ug si by Moises faith. gayon may adto mibalik sa Ehipto iya kayang giluwas sa katawhan sa Dios. In the New Testament, Almighty God was working through His Son Jesus Christ. Ug sa Bagong Testamento ang Ginoo naglihok kayo pinaagi sa iyang anak kasi Ginoong Hesukristo. Jesus fulfilled the will of God through His death on the crosses. Ug ituman kayo ni Ginoong Hesukristo ang kabubuton sa Dios pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. After Jesus died, He rose again and ascended into heavens. Ug human siya mamatay gibayo siya dito sa gingharian sa langit. Before Jesus ascended into heaven, Jesus promised to His disciples, waiting for the Lord's God promised He will send His Spirit to all peoples. O sa wala pa siya bayawan dito sa gingharian sa langit, bingon kayo sa Ginoong Hesukristo, kahulatan kayo kay ipadala kayo ng balang espiritu sa atong mga kinabuhi. When the day of Pentecost, Almighty God sent His Spirit on all peoples. O sa panahon ngayon sa Pentecostal, ang katawhan ngayon nakadawat ngayon sa balaang espiritu. And the people of God, all of you and I can receive the Holy Spirit and the power of God. O kitang tanan ng mga katawan sa Dios, kita makadawat ngayon sa balaang Espiritu Santo. Because this is the promise of God Almighty and Jesus Christ. Tungod kay mao kini ang saad sa atong Ginoo ug ni Ginoong Hesukristo. Holy Spirit working over in all our church and around the Philippines very O well. ang balaang Espiritu naglihok kayo diri sa tibuok Pilipinas. For somebody to recognize the Holy Spirit working very powerfully, somebody cannot recognize about this one. Apan adunay uban nakabalo sila nga naglihok kayo ng balaang Espiritu, apan aduna usab uban nga wala sila kabalo nga naglihok kayo ang balaang Espiritu. We must believe the Holy Spirit working very powerfully in these places. O ginahanglan mo tuon ka nga ang balaang Espiritu naglihok kayo kaayo diri ani lugar. He can touch the healing, sick people, eager people for healings. O makatantong gayon siya sa inyong mga balatian o mga sakit. He can resolve all our problems and troubles. O makahatag siya solusyon sa atong mga problema o mga kasabong sa atong kinabuhi. So we must understand and learn the truth how the Holy Spirit is working in us. Mo na kinahanglan makabalo na sa kabaturan kung giusa kayo paglihok sa balang Espiritu sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bible says in Hebrew chapter 11 verse 29. Ug sa lingon sa Biblia sa Hebreo 11:29. Tungod sa pagtuon mga Israelita nakatabok sa dagat na pula sama ra kini nga yuta nga uga. Apan sa dihang gisulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon nangalumos sila. Bible says by faith all Israel people working into the Red Sea as a dry land. O pinaagi gayon sa pagtuo ang mga Israelita nakatabok gayon sa dagat na pula. They believe God Almighty. God was made to divide the Red Sea for dry land. O sila mituo ni Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesukristo iya gayong gitunga ang dagat o nahimo kining malang dagat. When we work with God Almighty and the Holy Spirit, God make like these words Kay kung motuon na in our situation. Kay kung motuon na ni Ginoong Hesukristo, ang Ginoo makahimo gayon niini sa ato ang mga sitwasyon. Bible says in Matthew chapter 21 verse 22. O sa lingon sa pulong sa Dios sa Mateo 21:22. Kung motuo ka mo madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pakayoon pinaagi sa pag-ampon. Amen. We must believe what we are speaking to God Almighty. O ginahanglan motuo ta sa unsay atong gisulti diha ni Ginoong Hesukristo. That's why we must very peacefully, honestly seek God Almighty and pray to God what we ask, what we want. O mo na nga kinahanglan magmaninod-anon ta og atong unahon gayon si Ginoong Hesukristo ug atong isulti kaniya kung unsa gayon ang atong gipangayo. Because God can heal our cries. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo makadungog gayon siya sa atong mga paghina. We must believe that our God is the living God, not
advantages. O kinahanglan mo tuot nga atong Ginoong Jesucristo buhi o dili gayud siya patay nga Dios. So many people around the world, we are looking for the dead persons. O daghan kay mga tawo diri sa kalibutan nga naglantaw sila sa patay nga tawo. As a Christians, we don't need to find the dead person. We must find the living God Almighty. O bilang Kristohanon dili na ta mangita sa mga patay nga mga katawhan kundi atong pangitaon ng mga buhig nga mga katawhan. Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 7. O sa ikaduhang Korinto 5:7. For we live by faith, not by sight. Kay naginabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Hallelujah. Amen. We must live by faith, not by sight. People do very well what they see. O kinahanglan maginabuhi ta sa atong pagtuo dili sa atong makita kaya mga katawhan ilahan yung basihan ang ilang mga makita. That's why we must open the first dimension of the spiritual eyes, spiritual ears, can see God Almighty, can hear the voice of the Holy Spirit. Muna kinahanglan abrihan nato ang upat nga dimensyon sa ato ang mga pangunahuna ug ato mga mata bulhan makadungog sa unsay gisulti ni Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. So firmly resist the devil's lies, do not yield to him everything. Ug sukli gayud ang bangkak sa kaaway ug gayud pagtugyan diha kaniya. Bible says 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. O sa ikaduhang Korinto 4:4-5. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa mga pag-away dili na hinagiban sa kalibutan kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gibukan namo ang tanang baba nga gigamit sa mapakarbuhon batok sa kahibalo kay tungod sa Dios o gibihang namo ang tanang hunahuna o gipasunod ka Kristo. Amen. We must fully obey the word of God and resist the evil spirit in our lives. O kinahanglan mutuman gayud ta sa pulong sa Dios ug suklan gayud nato ang kaaway sa atong kinabuhi. We have a power of God as Christians. O aduna gayud tay gahom bilang mga Kristohano. So we can do everything in the name of Jesus Christ. O kitang tanan makabuhat gayud pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Not only speaking, but also have a mind and thinking like Jesus Christ. O dili lamang sa atong storya kundi atong hunahunaon gayud si Ginoong Jesucristo. And then Jesus can help all of us. O ang atong Dios motabang sa atong mga kinabuhi. So, second, Galatians chapter 5 verse 1. O sa Galatia 5:1, ihatagan na kita kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas mo gayon na kamo pagpaulikon pag-usapan. Almighty God gave you us the freedom through Jesus Christ. O si Ginoong Jesucristo naghatag natong kagawasan pinaagi ni Jesus. Do not become a slave of sin from now on. O gayon pabilin sa sala sugod karon. And then you can protection your life very well. You can see the face of God and the Jesus God every day and night through the Holy Bible. O maproteksyonan na nimo sugod karon ang imong kinabuhi o makakita gayud ka ni Ginoong Jesucristo pinaagi gayud sa pagbasa sa pulong sa Dios. Oh, Almighty God provide all of your individual Bibles. O ang atong Dios naghatag gayud og Biblia kanatong tanan. The Bible is the face of God Almighty and the Jesus Christ. O ang Biblia mao gayud ang nawong ni Ginoong Jesucristo. But most of the people, they do not see the face of God and the Jesus Christ. Apan kadaghanan sa mga katawhan wala gay sila makakita sa nawong ni Ginoong Jesus. They want to see the talent and the sportsman and something like this. O ang ilang namang nakita ang mga talento, ang mga katawhan, ang mga maayo nga mga tao diri sa kalibutan. That's why they have no powers. O mo na wala gayud kuno sila gahom. We must change our thoughts and minds. O kinahanglan usbon nato ang atong mga panghunahuna.
Return to the Holy Bible in your life. Ug balik kayo diha sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Bible says in James chapter 4 verse 7. Ug sa gingon sa Santiago 4 bersikulo 7, busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug budagan siya. Amen. First of all, we must obey the word of God, submitted to God Almighty. Una sa tanan kinahanglan nga ato itugyan ang atong kinabuhi diha ni Ginoong Hesukristo. After that, we must resist the evil spirit, and the evil spirit flee from your life. Ug human ana makasukol na ta sa daotang espiritu ug ang daotang espiritu mapahawag gayud na sa atong mga kinabuhi. This morning, I have a very painful in my body. O karon po kada ko si Pastor aduna gayud siya kasamong sa iyang una-una. I cannot move very well my papers. O dili kayo niya kaya marisolbahon ang iyang kasamo. During the starting worship service, he is just step by step restoration by condition of the bodies. O sa pagsugod na sa atong pagsimba hinahilay gayud nga resolbahan gayud ang iyang kasamo sa iyang una-una. Sometimes you can feel your body is very discarded and the papers. O mo sahay makasinati ta ang atong lawas adunay kabug-ad ug kasakit. And then what can you do for restorations? O unsay angay natong buhaton bulahan marisolbahan kana nga sitwasyon. You must gather in together and pray and singing and return to the Holy Bible and God's Spirit working in you and I. Ug ang angay natong buhaton magkahiusa na sa pag-ampo ug ang balaang espiritu ra Ginoo motabang kayo dumugiya sa atong kinabuhi. So we must pray, speaking and thinking and the dream of victory in the Holy Spirit of God. O kinahanglan nga mosimba ta, musugid kita o magunahuna nga magbadaugon ta pinaagi sa balaang Espiritu Santo. That's why we must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Today, memorize verses. O mao na nga karon nga gi-memory verse nato kinahanglan matawag nga pag-usab diha sa pulong sa Dios ug sa balaang Espiritu Santo. Bible says, Zechariah chapter 4, verse 5 to 6. O sa gingon sa Biblia sa Zacarias 4:5-6, ang anghel mitubag kanako, wala ka ba diay masayo ug unsay kahulugan niini? Itubag ko siya, wala. Maygon ang anghel kanako, kining pito ka suga mao ang mata ni Yahweh nga nagtanaw sa tibuok kalibutan. Amen. So many times you cannot change yourself very well by your power, by your knowledge. O kadaghan gayon nga dili nato mausog ang atong kaugalingon pinaagi lamang sa atong kaalam ug sa atong kusog. And then you must seek the Holy Spirit and invite the Holy Spirit. Holy Spirit come upon my life and help me, and then He will really come to you, help you, restoration your condition. O kinahanglan invite nato gayon ang balang espiritu ug ang balang espiritu motabang kanato maghatag og kasugbaran sa atong mga kinabuhi. Holy Spirit is the Spirit of God Almighty, very powerful. O ang balang espiritu mao gayud ang espiritu ni Ginoong Hesukristo ug makagagahom gayud kaayo kini. He can help all of you and I very well. O ang balang espiritu makatabang kanimo ug kanako. Everybody says, welcome Holy Spirit. O kitang tanan mingon nga welcome Holy Spirit. Now the voice here, welcome Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Amen. Amen. In the morning, in the afternoon, every time when you have a trouble as a prayer, welcome Holy Spirit, and He will come into your life to help you. O sa matag gayon nga doon natay kabugat sa atong kasing-kasing atong i-welcome ang Holy Spirit o ang balang espiritu motabang sa atong kinabuhi. God wanted to dwell in their eyes. O ang Ginoo ganahan gayud mopuyo kanimo ug kanako. How the God and the Jesus God dwells in you and I. O giwang sa man pagpuyo ni Ginoong Hesukristo kanimo ug kanako. God can dwell in us through the Word, through the Holy Spirit. O ang Ginoo makapuyo gayud sa atong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios ug sa balaang Espiritu Santo. Bible says in John chapter 15 verses 7. O sa gingon sa Juan 15 bersikulo 7, Jesus teaching, if you remain in me, my word is kung remaining. magpabilin ka mo
Yes, ako Lord. ang tulong magpabilin kaninyo, Yes, Lord. mga pangayo pamabisagon sa madawat ninyo kini. Amen. Amen. We can remain in Jesus Christ and through word of God. O kitang tanan makapabilin diha ni Ginoong Jesucristo o sa iyahang pulong. That's why Almighty God gave us the leading Bible schedule, memorize verse, continue, giving us the very important opportunities. O mo na kasi Ginoong Jesucristo naghatag nato memory verse of Bible schedule o mo ni pinaka-importante nga atong pagabuhaton. Last one, we're reading Numbers chapter 14, 28. O sa katapusan sa Numeros 14 versikulo 28. So pili sila nga nag-ingon si Yahweh. Ingon nga ako buhi, ipanumpa ko nga buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo. Amen. When we believe in God Almighty, we must be very careful to ask to God what we need and what we want. O kung matuod na ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan magbinantayon kayo ta sa unsay ato ang pangayoon diha kaniya. Do not speak any negative language and things. O gayon ay pagsulti mga negatibo nga mga pulong o pagkunakuna. All the matters we must speaking with the positive and good message ask to God Almighty. O sa tanang higayon kinahanglan nga positibo naman ang atong isugid o gisulti. Which means we must intercede prayer for church members, family, parents, brother and sister, all peoples in the Philippines. O Ginoon kinahanglan nga magpadayon ta sa pag-ampo sa atong pamilya, sa atong mga amiga bisan diri sa tibuok Pilipinas. We are all spiritual people in God Almighty. Ay gitantanan mga espirituhanon nga mga tawhan diha ni Ginoong Jesucristo. Just as the Israel people lived on spiritual food, we too live by the word of God. Sama nga mga Israelita na kinabuhi sila sa espirituhanon nga pagkaon, kinahanglan kita usab ang kinabuhi sa pulong sa Dios. The word of God is a very important spiritual food as a Christians. O ang pulong sa Dios mao ang pinaka-importante nga espirituhanong pagkaon bilang usa ka Kristohanon. Let us all rely on God's power and live in the spiritual world with grace, spiritual knowledge, and strong faith. O kinahanglan magdepende lamang ta sa gahom ni Ginoong Jesucristo o magkinabuhi sa espirituhanong nga kalibutan uban ang grasya, espirituhanong kaalam o lig-on nga pagtuo. So we must completely avoid negative words and thoughts. O kinahanglan likayan gayon nato ang mga negatibong pulong o paghuna-huna. So we can surely be victorious in the name of Jesus Christ. O kinahanglan makaangkon og kadaugan pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Greeting each other. O gisulti ang imong tapat. Be very careful, speak with your mouths. O pabinantayon sa pagsabi sa imong bangkong. Amen. We pray, Father God Almighty, we have other messages. The power of the first dimension, spiritual world messages. Please help all of us learning the truth very well for salvation of our souls. And then we can deliver the good news for salvation another world. Thank you, Lord. Help all of us. In Jesus' mighty name, we pray. Say Amen. Amen. Praise the Lord.